Eid, ang mga sunna na dapat natin gagawin sa araw ng Eid, na kung saan kinabukasan ng Yom Arafah ay Eid. Isi-celebrate natin ang Eid al-Adha al-Mubarak. Kabilang sa mga bagay, mga alituntunin na dapat natin matutunan sa araw ng Eid, dapat gawin ng isang Muslim sa araw ng Eid na siyang nakatala sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, yanbaghi lil Muslim an yahrisa yawm al-Eid ala al-intisal wa at-tib. فقد استحبه طائفة من أهل العلم وثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل قبل أن يغدو إلى الصلاة. Ibig sabihin, nararapat lang sa bawat isang Muslim sa araw na yaon, araw ng Eid, ang maligo. Maligo. Tayo mga Pilipino, gawain na natin ang naliligo, hindi lang isang beses sa isang araw. Subalit, ang pagligo sa araw ng Eid ay higit na mainam dahil ito ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maglinis, magpabango, gumamit ng pabango. Dahil ito ay ibinilang ng mga ulama kabilang sa mga sunnah na gawain. Ayon kay Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, itong si Abdullah ibn Umar, siya ay naliligo bago siya magtungo sa Salatul Eid. Bago siya magtungo doon sa Salatul Eid ay naliligo siya, itong sahabi na ito. At sunna rin dito ang paglilinis ng ating katawan sa pamamagitan ng pagputol ng kuko, pagupit, mahabang buhok mo, wala sa ayos ang buhok mo, ay pagupitan mo. Mas mainam, itapat mo siya sa araw ng Eid. Mag-uumpisa ang araw ng Eid sa paglubog ng araw. Bukas mismo sa Yawm Arafah, araw ng Arafah, paglubog ng araw ay umpisa na ng Eid al-Adha. Sabi natin, kagaya ng pagputol ng kuko, kahit yung paglilinis sa buhok ng kilikili, sa pamamagitan ng pagbunot nito, dahil ito ay kabilang sa Sunanul Fitrah, na kung saan likas na kautusan para sa mga Muslim, likas na gawain na siyang sinuportahan ng Islam. May gantimpala ng isang tao kapag ginawa niya ito. Pagbunot ng buhok ng kilikili. Kung masakit, isi-shave mo na lang. Pero huwag mong hayaan na nananatili yung mga buhok dyan. Meron tayo nakikita minsan, naglalaro ng basketball, mga Muslim, siyempre nakasuot yan ng jersey, panlaro na uniform. Subalit, pag tinignan mo, kapag nakataas yung kilikili, sobrang kapal ng buhok. Ang kilikili niya. So hindi ito kaibig-ibig sa Muslim. Dapat sa atin, lagi natin ito sinishave, o di kaya binubunot kung kaya mong bunutin. Ano pa mang mga bagay na kabilang sa mga Sunanul Fitrah, mainam itong ginagawa sa araw ng Eid. At kabilang din dito ang pagsuot ng pinakamainam na damit. Kung ano yung pinakamainam na damit para sa iyo, pinakamagandang damit mo, mas mainam suotin mo ito sa araw ng Eid. Hindi lang sa kung ikaw ay nagdi-date, kung ikaw ay nakikipagtagpo, yun ay haram. Subalit, makikita mo kung ano yung pinakamagandang damit, yun ang sinusuot mo. Samantala kapag nagsasambayan ka ng Eid ay okay lang kahit anong masuot mo dyan. Hindi ito magandang kaugalihan ng isang Muslim. Subalit ang sunnah ay isuot mo ang kaibig-ibig na damit para sa paningin mo. Yung pinakamahal mong damit, yun ang isuot mo sa araw ng Eid. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. Naiulat na rin na si Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ay
sinusuot niya. Naghahanda siya ng damit na pinakamaganda para sa araw ng mga Eid. Dalawang Eid, Eid al-Adha at saka Eid al-Fitr. Ang sinusuot niya ay kung ano yung pinakamagandang damit para sa kanya. Ayon kay Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للعيدين أجمل ثيابه فكانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. رواه ang salitang ito kay Ibn al-Qayyim ay matagpuan natin sa Zadul Ma'ad na kanyang libro. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ay nagsusuot siya sa araw ng Eid, tuwing araw ng Eid, ng pinakamagandang damit. At mayroon siyang, kumbaga, nire-ready na. Mayroon siyang damit na inihahanda pag araw ng Eid. Sinusuot niya ang damit na ito. Ganon din pag araw ng Jum'ah. Kabilang sa mga sunnah na dapat natin gagawin sa araw ng Eid, at ito ay bukas makalawa insyaallah ta'ala, ay sunnah ang kapag ikaw ay nagtungo sa lugar kung saan idinadaos ang Salatul Eid, sa pagpunta mo doon, iba ang dinadaanan mo, pagkatapos ng sala, pag uuwi ka na, ay iba na rin yung dadaanan mo. Sabihin, halimbawa, kung ito yung pinagdadaosan ng Eid, na sambaya, pumasok ka rito, pag uwi mo, ay doon ka lalabas. So, mas mainam yun, iibahin mo yung daan mo. Ngayon, kung masikip ang daan, isang daan lang, hindi nangangahulugan na hindi ka dadaan doon, kung yun lang ang daanan, patungo sa bahay mo. Pero ang ibig sabihin, kung dumaan ka dito sa kabilang side ng kalsada, pag umuwi ka, dito ka naman sa kabilang side ng kalsada dumaan. So yun po ang sunnah kapag ikaw ay nagtutungo sa lugar kung saan idinadaos ang Eid at kung ikaw ay uuwi mula roon. Ayon kay Jabir radiyallahu ta'ala anhu, kanyang sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawm Eid khalafa at-tariq." Akhrajahu al-Bukhari. Ang ibig sabihin nito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag araw ng Eid, khalafat tariq, kapag siya ay nagtungo sa lugar kung saan idinadaos ang Eid, ay yung dinaanan niya kanina, pagpunta niya doon, pag uwi niya, ay iba na yung dinadaanan niya. Hindi ibig sabihin na doon siya dadaan sa kabila. Yun din yung daan, pero ibig sabihin hindi niya dinadaanan yung daan na kung saan siya tumapak, kung saan siya dumaan. Sa kabilang banda siya dumadaan. Ito ay sunnah. At ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat ito na isinasagawa ng bawat isang mananampalataya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Sabi ng Allah sa Suratul Ahzab, tunay na nasa inyo ang huwarang mabuti. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo ng Allah, pinakamainam na modelo, huwarang na dapat inyong gayahin sa inyong mga ginagawa. Para sa kanilang mga nagnanais ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay. Kabilang sa mga sunnah na dapat natin ginagawa sa araw ng Eid, ibig sabihin, mas mainam ang Eid ay ginagawa natin siya sa musalla, open area. Ibig sabihin, mas mainam ang Eid ay hindi siya gaganapin sa loob ng masjid kung pwede. Gaganapin siya sa labas ng masjid, sa musalla. So, pinakamainam na rin kung halimbawa ay nagkakaisa ang isang lugar na idadaos nila ang Salatul Eid sa isang lugar lang, mas mainam yun. Yun ang pinaka-sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung ang bawat masjid, community ay sabi niya, dito kami magsasala ng Eid, ibig sabihin, bubukod sila, walang masama doon, bagamat mas mainam ang magkaisa silang lahat, subalit, pinakamainam kagaya ng sinabi natin ay idadaos ang sambayan na Eid sa labas ng masjid.